narito na ang wakas ng mundo. Sinabi ng school mask man si Geng. At bulong niya sa kanyang sarili, putya hindi pa namin alam kung patay o buhay ang isa sa aming mga kasamahan matapos habulin ang lalaki na may tattoo. Paano ko hulihin silang lahat mag-isa? Bukod pa roon, lahat sila ay lalaki sino ang makakapagsabi kung ilan pa ang higit sa kanila. Itinaas niya ang kanyang binoculars at bulong, una, kailangan kong tingnan kung anong mga palapag ng gusaling iyon ang kanilang kinaroroonan. Patayin na lang natin silang lahat di. Samantala, magkakasamang lumakad sina Oh Bayongjun, Bae Sunho, at Jung Minjun. Nag-isip si Jung Minjun sa kanyang sarili, si Sunho at Bayongjun tiyak na ang aking pinakamalapit at pinakapinagkakatiwalaang mga kaibigan. Tungkol sa aking infection dapat ko bang sabihin sa kanila? Maniniwala ba sila na immune ako? Higit sa lahat hindi, teka paano kung magpa-test ako at hindi pala talaga ako immune? Paano kung infected ako, asymptomatic lang? O mas masahol pa, paano kung ako ay isang uri ng special case? Sa anumang paraan, kung simulan nilang tratuhin akong parang infected maaaring maging mapanganib ang mga bagay. Dapat ko bang ipadala ang lahat ng iba sa congestion shelter ng wala? Pero kailangan pa rin namin ng tamang diagnosis mula sa isang eksperto sa medisina para makasiguro. May ibang paraan ba? Hindi ko alam i-delay ko na lang muna ang pagsabi sa kanila. Una, kailangan kong hanapin si Hakcheol, 4:00 ng hapon. Tiningnan ni Oh Bayongjun ang kanyang radyo at sumimangot. Wala pa ring sagot kung may radyo si Kang Hakcheol o hindi siya sa panganib, tiyak na sumagot na siya. Nagpapawis si Jung Minjun, bulong sa kanyang sarili, diyan maghihintay lang ako ng kaunting panahon. Kung hindi iyon gumana, kailangan kong hanapin siya mismo. Bigla may narinig silang ingay. Parehong lumingon sina Jung Minjun at Oh Bayongjun patungo sa fire exit. Pinikit ni Jung Minjun ang kanyang mga mata at nag-isip, diyan. Habang lumulubog ang araw, bumukas ang isang bintana sa kalapit na gusali. Bulong ng school mask man, dapat ay nasa paligid dito. Jewel Academy. Narinig ko ang mga boses na nanggaling dito at kinumpirma ko na nakalock ang pinto. Tiyak na lahat sila ay nagtitipon sa loob. Inakit ko pa ang ilang infected para bitagin sila. Sa palagay ko ay oras na para simulan, sa gusali ni Jung Minjun, tahimik ang mga pasilyo. Tumahol si Hanyena, hoy kayong dalawang talunan. Tigilan niyo na ang pagkakatambay at magbantay na lang kayo sa labas. Kumurap si Oh Bayongjun. Ha? Hindi ibig kong sabihin ano ba? Bakit kami lang? Sumimangot si Hanyena. Mas kilala niyo ang lugar na ito kaysa sa kahit sino. Bigla, kumalat ang tunog ng basag na salamin. Nabigla si Jung Minjun, tumutulo ang pawis sa kanyang mukha. Ano yon? Tunog ba yon ng basag na salamin? Sumunod na isa pang pagbagsak. Muli. May naghagis ba ng anuman? Tumakbo siya patungo sa gulo at nagliwanag ang apoy sa pasilyo. Apoy, sigaw niya. Lumiko siya patungo kina Oh Bayongjun at Bae Sunho. Kunin niyo ang fire extinguisher. Lumiko siya patungo sa ibang kwarto at nagmura. Dito rin? May naghagis ng Molotov cocktail. Tinitignan si Hanyena at Oh Bayongjun, tumahol siya, mukhang na-expose na ang aming lokasyon sa kanila. Kailangan nating lumipat sa ibang lugar. Nagsimulang magpawis si Hanyena sa kaba. Ano? Kinuha ni Oh Bayongjun ang kanyang radyo. Itong si Oh Bayongjun. Inaatake kami ng mga hindi kilalang tao. Kailangan namin ng backup. Everyone, pack your things, utos ni Jung Minjun. Patuloy na nagsasalita si Oh Bayongjun sa radyo. Hindi pa namin nakukumpirma kung ilan sila. Kumilos ng mabilis hanggat maaari. Nabigla si Hanyena, tinitingnan si Jung Minjun. Ha? Jung Minjun, hintay, sigaw niya. Pinalawit ni Jung Minjun ang pinto. Nalamigan ang kanyang katawan habang tumutulo ang pawis. Gira! Yuf! Nagsisiksikan ang mga zombie sa hagdanan. Ano ba yon? Hiningal siya. Gar! Sinara niya ang pinto. Nabasag ang boses ni Bae Sunho. Bakit sila nasa loob? Ang emergency exit ang mga infected ay pumapasok ng sunod-sunod di. Hiningal si Jung Minjun. May sinadya na nag-akit ng mga infected papunta sa atin. Ano? Totoo ba yon? Sigaw ni Bae Sunho. Hinawakan ni Jung Minjun ang kanyang sugat at nag-isip, putya hindi ba nagkikik-in ang aking mga sintomas?
Noong si Park Seong-bin, ang mga sintomas ay na-activate at hindi inattack ng mga infected. May iba bang nangyari noon? Si Park Seong-bin? Galit patungo saan? Sigaw ni Jung Min-jun. Nabigla at natahimik si Oh Bayong-jun at Bae Sun-ho, nalito. Park Seong-bin, bastard ka. Nautal si Bae Sun-ho, ikaw ano ang ginagawa mo? Tanong ni Oh Bayong-jun, bakit bigla siyang nagmumura kay Park Seong-bin? Nanginginig ang boses ni Jung Min-jun. Bae Bayong-jun. Gaano katagal bago dumating ang suporta? Naggalit ang ngipin ni Oh Bayong-jun. Gamit ang sasakyan, hindi bababa sa 10 minuto at kung nasa labas sila, maaaring mas matagal pa. Sa dami ng mga infected sa loob ng gusali, mas matagal pa ito bago sila makarating sa atin, growled ni Jung Min-jun. Sinabi ni Oh Bayong-jun, itama ka eh. Habang mabilis na kumalat ang apoy, sinabi ni Jung Min-jun, tapos gawin natin ito eh. Nagsimulang magpawis sina Han Yena, Moon-jun, at Seo Jae-hoon. Patuloy si Jung Min-jun, ako ang mag-aakit sa mga infected papunta sa hagdan. Sa ngayon, lahat kayo ay tumakas sa ibang lugar. Hindi namin alam kung ilan sila sa labas, kaya iwasan ang mga bukas na lugar hanggat maaari. Sinabi ni Han Yena, Jung Min-jun, hintay. Nagsalita si Bae Sun-ho, ano? Hoy, paano kung makagat ka at ma-infected? Sinabi ni Jung Min-jun, wala na tayong ibang pagpipilian sa ngayon. Ako ang mag-akit sa kanila anuman ang mangyari. Sun-ho, kunin mo ang aking bag para sa akin. Kung magkahiwalay tayo at hindi madaling magkita muli, diretso ako sa Gonja Station Shelter, kaya magkita tayo doon. Pakialagaan si Yena, Hajun, at Mom kayo. Sumigaw si Han Yena, Jung Min-jun. Hintay. Habang sinubukan niyang hawakan si Jung Min-jun, masyado siyang mabilis at hindi niya napigilan. Tahimik siyang nakatayo, tinitingnan habang tumatakbo siya patungo sa fire exit, nanginginig ang kanyang mga mata. Sa hagdanan, sumigaw si Jung Min-jun sa mga zombie, dito, bastards. Umuunggol ang mga zombie, gra! Bigla nilang sinundan siya. Mabilis na tumakbo si Jung Min-jun, hiningal, ha-huff. Sinabi niya sa kanyang sarili, huff-huff okay lang. Kung talagang immune ako, mas mabuti na ako ang makagat kaysa sa aking mga kaibigan. Basta hindi nila ako piras-pirasain hanggang sa kamatayan, kahit makagat ako, walang problema. Isang babaeng foreigner zombie ang sumugod sa kanya, sumisigaw, gra. Naggalit ang ngipin ni Jung Min-jun, putya, ilan ba sila? Pinilit niyang umakyat hanggang sa rooftop, hiningal, huff-huff kung makakaiwas ako sa kanila sa rooftop at makakabalik sa loob di. Tiningnan niya ang gilid. Umuunggol ang mga zombie, gra. Lumingon si Jung Min-jun, tapos tiningnan ang ibaba, tumutulo ang pawis sa kanyang noo. Nag-isip siya sa kanyang sarili, sa unang araw ng zombie outbreak umakyat ako sa apartment kung saan nakatira si Han Yena, handang tumalon at tapusin ang lahat. Kung hindi ko siya nakasalubong ng araw na iyon na sana ang huling araw ng aking buhay. Pagtingin ko sa likod basically, buhay ako dahil sa kanya. At ngayon, narito ako, struggling with everything I have to survive. Nangako ako kay Yena na magsusurvive kami ng magkasama, kaya hindi ako mamamatay hanggat hindi ko ito natutupad. Itinaas niya ang kanyang middle finger sa papalapit na mga zombie at sumigaw, sa tingin niyo mamamatay ako dahil sa inyong mga bastard. Sa loob ng kanyang puso, umuunggol siya, hindi ako natatakot. Hindi talaga ako natatakot. At tapos ay tumalon siya. Putya! Sa hagdanan, dahan-dahang bumaba si Han Yena. Tanong ni Bae Sun-ho, ayos ba ang lower floor? Tiningnan ni Han Yena ang rooftop, puno ng imahe ni Jung Min-jun ang kanyang isip. Sumagot si Oh Bayong-jun. All clear. Bulong ni Han Yena sa kanyang sarili, Jung Min-jun. Tinawag ni Bae Sun-ho, Han Yena. Bilisan mo, dito. Habang sumusunod siya, tahimik na nagdasal si Han Yena, sana buhay kang bumalik ni. Habang tumatalon si Jung Min-jun patungo sa kabilang gusali sinabi niya sa kanyang sarili, hindi ako natatakot. Sa gitna ng hangin sumigaw siya parang maliit na babae, umuunggol siya, tapos hiningal, putya. Habang lumalapag siya sa rooftop ng kabilang gusali at sinabi niya, habang bumabagsak siya sa mga mesa. At lumalapag sa lupa habang sinasabi sa sakit, go. Sinubukan niyang umupo at sinabi, humikbi siya, hawak-hawak ang kanyang sarili. Sobra ba ako? Pero natutuwa akong buhay pa ako. Tiningnan niya ang kanyang mga binti at sinabi, putya sa palagay ko ay mali ang paglapag ko.
Biglang sinabi ng school maskman, kukuko papatayin ko sana silang lahat kung hindi ko sila mahuhuli, at aktwal na lumapit sila sa akin ng kusa. Anong swerte naman? Sinabi ni Jung Minjun, kayo ang mga yon. Sino kayo? Sinabi ng school maskman, galing kayo sa Gonja Station, di ba? Sinabi ni Jung Minjun, hindi. Teka, nautal siya, sinipa ng school maskman sa tiyan at sinabi sa sakit, go. Sinabi ng school maskman, nakita kitang kasama ang mga taga Gonja Station kanina. Nasaan ang mga bastard na yon? Sinabi ni Jung Minjun sa sakit, at sinabi niya sa kanyang sarili, sa lahat ng lugar, sa aking sugatan na spot. Ginamit ng school maskman ang kanyang radyo at sinabi, ito ang Patrol Team 2. Nahuli na namin ang isa mula sa grupo ng Gonja Station. Sinabi ng kaibigan ng school mask na darating ako sa lalong madaling panahon. Sinabi ng school maskman, hahawakan ko siya at susubukang kumuha ng impormasyon. Habang hinahawakan ni Jung Minjun ang kanyang sugat, sinabi, go. Sinubukan niyang patatagin ang kanyang paghinga. Gohli, teka. Habang itinaas ng school maskman ang kanyang mga paa. Habang naririnig ang mga sigaw ni Jung Minjun. Makalipas ang ilang sandali. Sinabi ni Oh Bayong-jun, walang tao sa labas, di ba? Sinabi ni Bae Sunho, malinis. Sinabi ng radyo ni Oh Bayong-jun, ito si Kim Dong-jun. Kararating ko lang sa harap ng inyong gusali. Sinabi ni Oh Bayong-jun, kumikilos na kami. At tiningnan niya ang iba at sinabi, salamat sa Diyos. Sabi nila ang aming team ay narito, ngayon pwede na nating ni. Biglang sinabi ni Hanyena, ako ay mananatili dito. Kayo muna ang umalis. Habang nabigla si Oh Bayong-jun. Ano? Sinabi nating magkita sa Gonja Station Shelter, kung hindi sigurado ang pagsali ni Jung Minjun. Mapanganib ang lugar na ito, dapat pumunta muna tayo sa Gonja Station. Sinabi ni Hanyena, ibig mong sabihin iwan na lang natin si Jung Minjun, sigaw ng isa. Hindi pa namin nahahanap si Kang Hakcheol. Hindi ako aalis hanggat hindi ko sila nahahanap. Nagpawis si Bae Sunho at sinabi, paano kung sina Jung Minjun at Kang Hakcheol ay makarating sa Gonja Station muna habang naghahanap tayo? Sinabi ni Moon-jun, Nay, Yena. Pumunta muna tayo sa shelter at hanapin sila sa tulong ng ibang tao. Napakapanganib na manatili dito. Mga 2 kilometro ang Gonja Station, kung okay si Minjun o Hakcheol, magkikita tayo agad. Habang tahimik na nagpapawis si Hanyena. Makalipas ang ilang sandali sa kabilang gusali. Ang mga bakas ng dugo ni Jung Minjun ay nasa sahig. Sa loob ng toiletman, sinabi ng school maskman, ang mga tao ng Gonja Station nakikita ang mga military uniform, baka may mga sundalong halo. Hindi katakataka na ang tumakas mula sa ambulansya ay may 2 outgun kami. Sinabi ni Jung Minjun, hindi kami kasama nila. Sinabi ng school maskman, madali ka lang Sinabi ni Jung Minjun, kakilala lang namin sila sa daan, hindi pa namin sigurado kung taga Gonja Station sila. Sinabi ng school maskman, base sa nakita ko, hindi mukhang unang pagkikita ninyo ang mga taong iyon. Mukhang mas parang matatagal na magkaibigan. Sinabi ni Jung Minjun, higit sa lahat, nasusunog na ang kabilang gusali, kaya kailangan nating umalis ngayon. Sinabi ng school maskman, hindi masyadong mabilis na aabot ang apoy sa gusaling ito, kaya huwag kang mag-alala. Ang aking kasamahan na humabol sa inyong mga tao ay magkikita tayo dito. Kung buhay sila, dapat narito sila bago maghating gabi. Kung hindi sila darating pagkatapos noon, iisipin nating patay na ang aking kasamahan at tapos kailangan kitang patayin. Mas mabuting manalangin ka na darating ang lalaking iyon. Habang napansin niya ang leg ni Jung Minjun. At sinabi niya, ano ba, anak ng biskwit? Ano ang nangyari sa'yo? Baka naman infected ka. Sinabi ni Jung Minjun habang nagpapawis, ano? At sinabi niya sa kanyang sarili, sa lahat ng oras. Sinabi ng school maskman, tiyak na infected ang bastard na ito, haha. Patay ka na rin naman. Pucha, kailan ka ba nagka-infected? Sinabi ni Jung Minjun, hindi ako infected. Habang sinusubukan niyang alisin ang zip tie mula sa kanyang pulso. Sinabi ng school maskman, umiyak ang akusado. May nagsabing malupit, pwede ko siyang hayaang maging zombie at laruin siya pero, hindi, pucha, patayin na lang natin siya. Sinabi ni Jung Minjun, teka. Bigla may kumatok sa pinto, tiningnan ng school maskman ang pinto na nabigla at nalito. Lumapit ang school maskman sa pinto at sinabi, Dobongsan. Sandali ng katahimikan.
Tinanong niya ulit. Dobongsan. Nagpawis si Jung Minjun at sinabi sa kanyang sarili, Dobongsan, is that some kind of a code? Sa kabilang side sinabi niya, gang naengi. Nagpawis sa ginhawa ang school mask man at sinabi, putya, ikaw pala. Natutuwa akong bumalik ka. Binuksan niya ang pinto at sinabi, mabuti naman at nandito ka. Bigla siyang nabigla at nalito nang makita si Kang Hakcheol na nakatutok ng baril sa kanya habang sinasabing pinatulog ni Kang Hakcheol sa habang buhay ang school mask man sa isang iglap. Habang nakita ni Jung Minjun ang lahat at nagpawis. Pumasok si Kang Hakcheol. Habang sinabi ni Jung Minjun, ikaw Sinabi ni Kang Hakcheol, Jung Minjun. Sinabi ni Jung Minjun, Kang Hakcheol. Nakasurvive ka. Sinabi ni Kang Hakcheol, nasa gusali lang ako sa malapit. Sinabi ni Jung Minjun, ano? Nasa malapit na gusali ka? Ano ba ang nangyari? Sinabi ni Kang Hakcheol, sinubukan kong hulihin ang isa pang bastard at pilitin siyang magbigay ng impormasyon, kaya na-delay ako. Sinabi ni Jung Minjun, kakaiba ka, hindi ka siguro high schooler. Special forces ka ba? Habang inaalis ni Kang Hakcheol ang tali ni Jung Minjun at sinabi, sa tingin mo ba Rairi ako o anuman? Kailangan mong isugal ang iyong buhay para mabuhay din. Ano ang nangyari kina Yena at sa iba? Sinabi ni Jung Minjun, nang tiningnan ng taong iyon sa bintana kanina, mukhang dinala na sila ng mga taga-Gunje Station. Sinabi ni Kang Hakcheol, ang mga taga-Gunje Station maaari ba silang pagkatiwalaan? Sinabi ni Jung Minjun, kilala mo ba sina Oh Byung-jun at Bae Sun-ho? Mga kaibigan sila mula sa aming paaralan, kaya kung galing sila doon, dapat ayos sila. Nakakita rin ako ng ilang sundalong halo doon. Sinabi ni Kang Hakcheol, umalis muna tayo dito. Sinabi ni Jung Minjun, sorry. Sa palagay ko nasaktan ko ang aking binti nang lumapag mula sa kabilang bubong. Sinabi ni Kang Hakcheol, kaya mo bang lumakad kung akayin kita? Sinabi ni Jung Minjun, Sinabi ni Kang Hakcheol, heto, ang iyong salamin. Nahanap ko sila sa bubong. Sinabi ni Jung Minjun, wow, paano mo palaging nahanap ang aking mga salamin? Sinabi ni Jung Minjun, pero umuulit na naman ang aking mga sintomas ng infection. Kung pumunta tayo sa Gunje Station Shelter ngayon, hindi ba nila ako tratuhin na parang infected? Sinabi ni Kang Hakcheol, baka bumalik ang mga taong iyon, kaya kahit papaano ay lumapit tayo sa Gunje Station. Sinabi ni Jung Minjun, sino ba talaga ang mga taong iyon? Ano ba talaga sila? Tahimik si Kang Hakcheol. Habang inaalala niya kaninang umaga. Sinabi ng kaibigan ng school mask sa sahig. Sinabi ko na sa iyo ang lahat ng alam ko, ang meetup point. Ang password, wala pa kaming main base dahil palagi kaming gumagalaw, pero sa ngayon pansamantalang nasa paligid ng Jungnangcheon area. Malamang lilipat kami sa ibang lugar bukas. Anyway, ordinaryong tao lang kaming galing sa probinsya. Sinabi ni Kang Hakcheol, muling kasinungalingan. Ordinaryo. Kahapon, isa sa aking mga kasamahan ay sinaksak ng isang lowlife na thug. Ang sugat ay hindi malalim, pero ang kutsilyo ay puno ng dugo ng infected. Na-infected siya. Habang nagpawis sa pagkabigla ang kaibigan ng school mask, patuloy na sinabi ni Kang Hakcheol, bago siya naging infected, sinabi niya sa amin na pumunta para sa kanya kung mayroon ng lunas. Sa totoo lang, sa palagay ko ay imposible yon. Hindi mo ba isip yon? Ang kutsilyong ito pareho iyon sa ginamit ko kanina nang inalis ko ang ilang infected habang tumatakbo. Kaya ang talim ay puno ng dugo ng infected. Kung sinaksak kita ng ilang beses gamit ang kutsilyong ito, magiging infected ka, di ba? Hindi ko planong patayin ka, pero gusto kong mag-run ng experiment para makita kung paano talaga nagtatransmit ang dugo ng infected. Nagpawis at sinabi ng kaibigan ng school mask, ibig kong sabihin galing kami sa Yongcheon Prison sa probinsya. Sa simula ng outbreak, biglang lumitaw ang mga infected sa bilangguan na nag-trigger ng malalaking riot at maraming inmates, kasama ako, ang tumakas. Ilang inmates na nakilala ko sa bilangguang iyon nang marinig naming bumagsak ang Seoul sa gulo, pumunta kami dito. Sinabi ni Kang Hakcheol, kaya kayo ang mga kriminal na sumuot papuntang Seoul para magnakaw sa mga bangko at department stores habang nagkakagulo. Sinabi ng kaibigan ng school mask, hindi ako ganoong klaseng masamang kriminal. Sinabi ni Kang Hakcheol, kaya mabuting kriminal ka, ha? Pare-pareho lang ang mga kriminal. Sinabi ng kaibigan ng school mask, patawad, pakispere ako. Sinabi ni Kang Hakcheol, still, mga tumakas sa bilangguan, at mayroon kayong mga sandata na ganito.
Nakuha niyo ba sila sa bangkay ng Special Forces o anuman? Bigay ng totoong pinagmulan. Sinabi ng kaibigan ng school mask, hindi ko personal na nakuha. Narinig ko na kamakailan lang na nakuha ang mga sandata na yon. Ilang araw na ang nakalilipas, may bumagsak mula sa helicopter. Nang tiningnan nila ang drop site, mayroong 2 assault rifle at isang grenade sa kahon, parang supply drop. Habang nabigla si Kang Haksyol, sinabi ng kaibigan ng school mask, isang rifle ay nasa aming leader, ang isa pa ay kinuha ng isa sa patay na sundalo. Mayroon kaming ilang grenades. Ang natitirang mga sandata ay meli lang, sa palagay ko, mukhang may nagsusupply ng gear sa mga grupong parang Special Forces. Sa kasalukuyan sinabi ni Kang Haksyol kay Jung Minjun, anyway mukhang may sinadya na nagkakalat ng mga sandata sa paligid. Baka para pigilan ang gulo. Hindi ko alam kung ang gobyerno o ibang bansa. Sinabi ni Jung Minjun sa kanyang sarili, mga supply drop ng sandata. Huwag mong sabihin. Biglang tiningnan ni Kang Haksyol sa harap at sinabi na nalilito, ha? Habang nabigla si Jung Minjun. Habang ang mga bangkay ay nakakalat sa sahig. Habang binabasa nila ang banner sa harap na nagsasabing, shoot on approach. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod.